Sa Dagupan City pa rin, patay sa magkakahiwalay na pamamaril ang dalawang lalaking hinihinalang sangkot sa droga. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Patay sa pamamaril ang lalaking nakilalang si Earl Ramos, nakabilang umano sa drug watch list ng Barangay Anti-Drug Abuse Council at Dagupan City Police. Ayon sa pulisya, palabas ng isang lamay si Ramos kasama ang kanyang anak nang pagbabarilin siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa Barangay Bunuan, Giset. Dead on the spot si Ramos, ligtas naman ang kanyang anak. Positively identified siya mismo sa barangay na talagang siya pa rin isa sa matigas pa rin na ayaw pa rin tigilan ng pinagbabawal ng droga. Paghihiganti raw ang posibleng motibo sa krimen. Siya kasi ang pinaghihinala ang naglaglag doon sa nakakulong sa BGMP. So posibleng binalikan siya. Ayon sa Dagupan City Police, ito na ika-36 na insidente ng pamamaril na may kaugnayan daw sa ilegal na droga mula July 1 hanggang October 10. Sa Rosales, Pangasinan naman, nakayuko at wala ng buhay habang nakasakay sa kanyang padyak nang nakita ng mga otoridad ang 27 anyo sa si Joey Alipio. Pinagbabaril si Alipio ng mga hindi pa kilalang salarin na sakay ng motorsiklo. Minamaneho raw ng biktima ang kanyang padyak nang buntutan ng mga suspect sa binaril. Sapul sa ulo ang biktima, agad tumakas sa mga salarin na nakasuot daw ng helmet. Nag-aantay malamang ito ng pasaheros nung biglang may lumapit na naka-motorcycle at naka-helmet. Tapos paglapit sa kanya, biglang binaril na lang sa ulo. Tumangging humarap sa kamera at magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Ayon sa pulisya, kamakailan lang ay natukoy raw nila si Alipio na tulak umano ng iligal na droga. Ongoing din yung natin, yung investigation natin, kung ano talaga yung motibo. Pero hindi natin sinisit aside yung motibo sa illegal drugs. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.